Taong 1601 nang mapasailalim sa mga Paring Agustino ang Muntinlupa na noon ay isang lupain pa lamang na maganda at kaaya-aya. At noong 1800, naitala ang pangalan ng Pook bilang La Poblacion que sigue se llama Muntinlupa. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ng Muntinlupa ay naging bahagi ng iba't ibang lalawigan tulad ng Rizal at Laguna. Taong 1918 nang makamit nito ang kasarinlan bilang munisipyo at noong 1995 ito'y naging isang ganap na lungsod. Ngunit mula sa isang maayos at progresibong lungsod, nagkaroon ito ng dalawang muka, ang mga taong tumatamasa ng ginhawa at mga taong pinagkaitan ng maginhawang buhay. Gusto kong makakain ng masarap. Sana makapag-aral din ako. Magkaroon ng maayos na trabaho. Sana may libreng gamot. May pag-asa pa kayang mabago? Sa isang lungsod na galing sa masaganang buhay, ang pagbabago ay posible sa pagtutulungan, matapat at may karanasan ng pamumuno. Ang Muntinlupa ay muling uunlad. Pagkat mayroon nang tumanggap ng hamon, 30 taong walang kapagurang, tapat at taus-pusong serbisyo. At ngayon, patuloy pang maglilingkod, isang makatao at makadiyos. Yan, si Temi Simundak. Taong 1986, kaalinsabay ng EDSA People Power sa murang edad na 35, nahirang si Temi Arevalo Simundak sa politika bilang kapitan del baryo ng Kupang. Taong 1989 naman, nang naiboto siya upang muling maging kapitan. Para kay Temi, ang paglilingkod sa Barangay Kupang ay hindi para sa pansariling kapakanan lamang, kundi isang tapat at taus-pusong serbisyo. Sa halos 21 taong panunungkulan, bilang isang kapitan, maraming naranasang suliranin si Temi. Ang bawat problema ay nabigyan ng mga mabilis na aksyon at solusyon. Dahil sa hindi matatawarang pamumuno, hinirang siya bilang pangulo ng lahat ng kapitan bilang kinatawan ng mga barangay sa sangguniang panglunsod. Sa masidhing kagustuhang makatulong, hindi lamang sa kanyang barangay, sumulong si Temi sa mas mataas na liderato. Taong 2007, nang iluklok siya bilang pangalawang punong lungsod at hanggang sa kasalukuyan ay naging buo ang tiwala sa kanya ng mga Muntinlupeño. Maraming naghangad ng kanyang posisyon, ngunit dahil matibay ang pundasyong kanyang nabuo at sa masidhing pagmamahal sa kanya ng kanyang mga kababayan, hindi siya natinag sa paglilingkod. Kaya naman, kaliwat ka ng pagkilala at parangal ang kanyang tinamo. Ngayon, panahon na para sa isang mas malaking laban. Panahon na upang mga Muntinlupeño naman ang makinabang. Hindi na mananatiling pangarap ang lahat. Patuloy na isusulong ang tapat at taus-pusong serbisyo. Edukasyon, maglalaan ng mas mataas na subsidiya para sa sektor ng edukasyon. Mas maraming scholarship programs para sa mga poor but deserving students. Mas mataas na subsidiya para sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Mga dagdag infrastruktura na siyang magiging solusyon sa overcrowded rooms. TESDA Center sa bawat distrito ng lungsod. Kabuhayan, mga kooperatiba na siyang gagabay sa mga miyembro nito para sa isang maunlad na kabuhayan. Magtatatag ng Muntinlupa Women Empowerment, Livelihood and Entrepreneurship Center para sa isang produktibong gawain ng mga kababaihan. Maging ang urban agriculture at mga kabilang sa sektor na ito ay bibigyan ng mas malaking pansin at suporta. Tututukan ang karagdagang benepisyo at insentibo para sa mga manggagawa ng gobyerno, higit sa lahat sa mga performing na empleyado.
Pabahay. Prioridad ang pabahay at hanap buhay para sa mga maralitang tagalunsod. Uunahin ang mga walang sariling lupa, ang mga nasa danger zone at riverside. Kalikasan at pangkalusugan. Isang malusog, maayos at kaaya-ayang tanawin para sa mga Muntinlupeño at sa mga nais bumisita rito. Patataasin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sapat na gamot sa mga health centers para sa mga maralitang tagalunsod. Pagpapatayo ng Drug Rehabilitation Center upang iligtas ang mga kabataang nalulong sa masamang bisyo upang magkaroon sila ng magandang buhay at maging produktibong mamamayan. Bagong imahe para sa ospital ng Muntinlupa, tapat at maayos na serbisyo, sapat na dami ng dalubhasang manggagamot na siyang pupuno sa dami at uri ng pangangailangang pangkalusugan at medikal. Mga negosyante at namumuhunan, masidhing suporta at proteksyon sa mga negosyante at namumuhunan na siyang makapagpapalago sa ekonomiya ng lungsod. Mula sa one-stop shop, magiging online business transaction na ito, pagagandahin at isasaayos ang mga pampublikong pamilihang lungsod para sa mas lalong magandang serbisyo sa mga mamamayan. Dagdag na benepisyo para sa mga senior citizens. Mas ipapadama natin ang ating pagmamahal sa mga senior citizens sa pamamagitan ng mas mataas na subsidiyang pinansyal, tulong medikal at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang lahat ng mga ito ay hindi na lamang pangarap. Kaya naman sa pag-unlad ng Muntinlupa, kasama ka sa magiging pagbabago para sa mas maayos at tahimik na pamumuhay. Mga mahal kong kababayan, mabuhay! Ang inyong pong lingkod mula pa noong taong 1986 ay nagsilbi sa loob ng 21 taon bilang punong barangay ng Barangay Kupang. Ang matagumpay na liderato ko sa barangay ay naging dahilan upang tayo ay makarating sa mas mataas na tungkulin bilang inyong pangalawang punong lungsod sa loob ng 9 na taon. Nasaksihan ninyo ang ating mga adikain na nagkaroon na ng katuparan sa bigay na panahon. At sa ngayon, haharap po tayo sa bagong hamon ng mas malinis na panunungkulan. At sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama at pagkakaisa ay makakamit natin at maaabot ang mas maunlad, mas mapayapa at matagumpay na bagong Muntinlupa. Kaya po, sa darating na halalan, samahan ninyo ako at patutunayan ko po ang aking katapatan bilang inyong bagong mayor sa bagong Muntinlupa. Ang lahat ng ito ay maisasakatuparan natin sa gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoong Diyos. Mabuhay at maraming salamat po! Tapat at taus-pusong serbisyo. Bagong Muntinlupa 2016. Bagong umaga, bagong pag-asa. Iboto po natin si Temi Simonda.